kapuso dahil ngayon, sa laban namin ni Yorme, magkakasama na ang mga higanteng grupo dito sa Maynila. Ang kababaihan ng Maynila, ang kabaka at ang kaagapay. Pero tatapatin ko po kayo. Bata pa lang ako, ang pangarap ko sa ating buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit hindi po yung nais sa katuparan. Kaya ang sinabi ko sa Panginoon, kahit saan man niya akong karerang dadalhin, bibitbitin ko na lang doon ang puso ng isang misyonaryo. Kagaya rin ang aking kapatid na si Kuya Kim. Kamukha mo po ba si Kuya Kim? Talagang kaya mahal na mahal ko kayo dito sa distrito niyo eh. Kagaya po ng aking kapatid na si Kuya Kim, meron rin po ako naging programa sa telebisyon. Ako po ay naging isang broadcast journalist. For 7 years, inikot ko po ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Ngunit sa totoo lang, sa paglilikod ko ng ilang taon dito sa Maynila, nakita ko, marami tayong mga kababayan dito sa Maynila na merong hinaing, mga munting hiling sa gobyerno na alam naman natin lahat kaya nilang masolusyonan. Ngunit, nalaman ko, lalo na sa aking trabaho, kahit ano pala ang isigaw natin, kung ang gobyerno ay hindi marunong makinig sa tao, ika nga ni Yorme, nga pa rin pala tayong lahat. At dahil doon, ginamit ko ang aking boses para matayuan ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat mas nabibigyan tuon ng gobyerno. Ako po ay malapit sa mga senior citizens. Dahil sa totoo lang po, sa maraming nakakausap ko dito sa Maynila na mga lolo at lola namin, nakita ko ang hirap na tinamasa nila na sa kanilang matandang edad, marami sa kanilang kailangan pa rin magtrabaho at kumayod para mapunan ang kanilang pangangailangang medikal. Kailangan nilang kumayod para makabili sila ng kanilang mga gamot na para sa akin, kung gumagana ang gobyerno, dapat libre, siksik, liglig ang tulong, suporta, gamot, vitamina at bakuna na makukuha ng ating mga lolo at lola para ang kanilang mga buhay ay bumaba. Mga kaagapay, balang araw, makakaasa po kayo na sa amin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ng buong Yorme's Choice dito sa Maynila, ang aming mga lolo at lola, hahaba na ang buhay at magiging masaya na sila sa natitirang taon na narito sila sa gobyerno. Ako rin po ay tumatayo dito sa inyong harapan para magkaroon ng boses sa mga magulang. Taas po kami mga may anak dito at magulang na ngayon. Alam nyo, kagaya ninyo, ako rin po isang magulang na. Akala nila bata pa lang ako. Ngunit 43 years old na po si Chia Tienza. May tatlo na po akong anak na malalaki na 18 years old na po ang aking panganay. At halos 20 taon na po akong may asawa. Kaya, akala nyo, dalaga pa ako? Dalang-dala na po ako. Naiintindihan ko ang laman ng inyong mga puso, ang inyong dalangin, na sana kahit pa paano, habang pinalalaki nyo ang inyong mga anak, merong isang gobyerno na nakasuporta sa kanilang pagdating sa kanilang edukasyon. Isang gobyerno na magtuturo sa kanila paano mahanap nila ang misyon nila dito sa mundo balang araw. Kaya sa mga magulang dito, huwag po kayong mag-aalala dahil balang araw. Sa tambalan po namin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ng buong Yorme's Choice, ang inyong mga anak ay magiging masigla at masusuportahan ng pulong gobyerno. Ako rin po ay tumatayo sa ating mga kababayan na may kapansanan. Marahil hindi niyo po alam, ngunit meron po kaming tinayong bahay ampunan 29 years ago. At dahil meron po dalawang sanggulto na walang tayo gustong kumuha, ngayon po, sila ay aking mga kapatid na. Ngayon, malalaki na sila. At doon ko po nakita, mahirap mabuhay dito sa mundo nang ikaw ay may kapansanan. Kaya para sa akin, dapat sila ay may boses din sa gobyerno para ang buhay nila dito sa Maynila ay masagana at may patas rin na oportunidad para sa kanila.
ko rin po ay dating artista sa telebisyon. No? Ako'y bata pa. Naging working student po ako. Kilala niyo si Heart Evangelista? Kasabayan ko po yun dati nung nag-uumpisa siya. Ngunit si Heart Evangelista, sumikat. Si Chia Tienza, hindi po sumikat. Pero okay lang. Dahil para sa akin, doon ko nakita ang kalagayan ng mga LGBTQ+ dito sa ating bansa. Lalo na dito sa Maynila. Nakita ko, minsan bata pa lang sila, meron ng diskriminasyon. Di ba sabi ng Panginoon, lahat tayo patay-patay sa Kanya? Tama mo ba ako? Dito sa amin ni Yorme Isko Moreno Dumagoso, patas na oportunidad ang makukuha ng mga LGBTQ+ community dito sa Maynila. Sa bawat distrito na aming pinupuntahan ni Yorme, lalo na sa Tondo, iisa lamang po ang sinisigaw ninyong lahat. Ano nga po yun? Pakipot pa kayong sumigaw, pero pagpunta namin ni Yorme sa barangay nyo, nagwawala kayo at sumisigaw lang, bumalik ka na! Pero alam nyo, naiintindihan ko kung bakit ganun kalakas ang sigaw nyo na bumalik na si Yorme. Dahil nagnanais ang inyong mga puso na bumalik ang isang gobyerno na mabilis kumilos at marunong makinig sa hinaing ninyo. Huwag kayong mag-alala dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso. Ngunit, sana isama niyo rin po si Chi at Yensa. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay pipili ng isang Vice Alcalde, kailangan pumili kayo ng isang tao na marunong makinig at marunong ipaglaban ang boses ninyo. Kung meron man ako isang bagay na kaya kong ipagmalaki sa aking sarili, bilang bunsong anak ng Vice Alcalde, Alcalde at Congressman, ginamit ko po ang aking boses para magkaroon ng boses ang ating mga kababayan na pag-iwanan sa laylayan ng lipunan. Dahil sinabi ko sa inyo kanina, ang pangarap ko sa aking buhay ay maging isang misyonaryo. Ngunit, nakapagtapos po ako ng Political Science major in Governance sa Lasal 25 years ago. Maaari akong pumasok sa mundo ng politika, ngunit ginamit ko po ang aking boses, ang aking pangalan para makahingi ng tulong na maipamigay dito sa Maynila. Ang aking ama, hinubog po ako para ipagpatuloy ang kanyang nasimulan dito sa ating lungsod. Tinuro po niya sa akin kung paano maging isang magaling na Vice Alcalde. At imbis na pumasok sa mundo ng politika, nung siya po ay congressman ng Buhay Party List, ako po ang gumawa ng paraan para makapagbigay ang Buhay Party List ng maraming food boxes, gamot, vitamina, medical mission, at kung ano-ano pa. Ngunit ni isang beses, hindi niyo po ako nakilala. Dahil naniniwala ako ng mga panahon na yon, ginamit ko lang ang aking kamay para makatulong diretso sa tao bilang isang misyonaryo. Ngayong tumatayo ako dito sa inyong harapan, kaya ako pumasok sa mundo ng politika dahil napansin ko na ang mga sektor ng lipunan na para sa akin dapat ay napakikinggan ngayon, walang boses. Umiiyak mag-isa at nagdadasal na lamang na kahit paano may tulong silang makuha. Mga kaagapay, hindi dapat ganun ang buhay natin dito sa Maynila. Dapat dito mayayabang tayo. Dapat dito matatangos ang ating mga ilong. Dapat dito matataas ang ating mga noo na tayo mga Manilenyo. At malapit na, konting tulong na lang po at babalik na ang pag-asa sa inyong mga buhay. Dahil babalik na po si Yorme Isko Moreno Dumagoso at sana kasama rin ako. Alam nyo, proud na proud sa inyo si Yorme. Lagi niya sa akin sinasabi na nung nag-uumpisa siya sa kanyang politika, kayo po ang kanyang naging pamilya. Kayo po ang nakipaglaban para sa kanya. Bilang kanyang Vice Alcalde, ako po'y narito sa inyong harapan, nakikiusap. Sana tanggapin niyo rin po ako
bilang kaibigan, bilang anak, bilang kapatid, bilang apo, dahil makakaasa kayo. Yung pagmamahal na binigay niyo kay Yorme, ibibigay ko rin po ng buong-buo. Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat Manilenyo na narito ngayon. Kanina, ipinakilala ko bilang liwanag ng Maynila, di po ba? Pero sa totoo lang, kayo ang magpapaliwanag sa Maynila pag bumalik na ang pag-asa sa inyong mga puso. Sa tambalan po namin ngayon, habang ibabalik namin ang minimum basic needs sa inyo, housing, healthcare, education, ako naman po ang susuporta pagdating sa livelihood and employment. Dahil naniniwala ako na kung ang lahat ng mga Manilenyo ay marunong tumayo sa kanilang mga paa, liliwanag ang inyong buhay. At dahil sa inyo, liliwanag ang buong Maynila. Kaya mga kakamay, mahal na mahal po kayo at aasa po ko balang araw na ipaglalaban niyo rin po ako. Maraming salamat po. Pero, tapusin natin to kasama ang Panginoon para lahat posible. Kaya, Manila!